Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga tagapakinig ng channel na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kim. 35 anyos, may asawa at isang anak at nagmamay-ari ng isang malaking convenience store sa aming lugar. Hindi naman sa pagmamayabang, pero dahil sa aming negosyo, ay masasabi kong mas maalwa na ang buhay namin kaysa noon. Mahina na ang 5,000 benta namin ngayon sa isang araw, habang minsan umaabot hanggang 20,000 kung may okasyon sa aming barangay hall. Dala na rin siguro ng kaliwat ka ng mga responsibilidad na ginagawa ko sa araw-araw. Hindi ko maiwasan ang huwag makaramdam ng pagod paminsan-minsan. Mabuti na lang nga at nagkasundo kami ng mister kong kumuha ng mga tauhan na masasabi ko namang mapagkakatiwalaan naman sa lahat ng oras. Isang babae at isang lalaki. Si Che na nagsisilbing cashier at runner ko kapag mga may kailangan kaming bilhin para sa tindahan. At si Paul naman na nagsisilbing boy namin. Siya ang nagbubuhat ng mga deliveries at ang bahala sa pag-aayos ng mabibigat na mga panindang inilalagay namin sa estante. Nasa ibang bansa kasi ang mister ko, kung kaya naman mag-isa kong pinapatakbo ang aming negosyo habang inaasikaso rin ang lahat ng pangangailangan ng anak naming nasa elementarya na ngayon. Paul, pwede mo bang tulungan ako saglit dito? Hindi ko natiis na huwag tawagin si Paul, kahit alam kong abala ito sa dumating na delivery ng bigas. Alisto naman siyang lumapit sa akin, tsaka pinagmasdan ang ginagawa ko. May papakuha kayo sa taas, madam? Kunan mo nga ako ng 3 box ng detergent powder. Dadaanan daw kasi yan ng coop mamayang tanghali eh. Kung tutuusin, madalas ko namang inaasikaso ang mga rush order nang walang tulong ng iba. Pero pansin ko kasing parang ang bigat talaga ng pakiramdam ko nitong mga nakaraan. Minsan gusto kong humilata na lamang pagbangon dahil ayaw makisama ng katawan ko pero hindi pwede. Habang kinukuha ni Paul ang pinakuha ko, minabuti ko namang kumpletuhin ang iba pang nakalagay sa listahan. Maya-maya, napadaing na lang ako habang hindi maitatago ang sakit na nararamdaman sa ekspresyon ng mukha ko. Nagmamadali naman akong nilapitan ni Paul na halatang nagulat din. Ano pong nangyari? Bumuntong hininga ko habang hindi pa rin tumatayo sa kinauupuan ko dahil sa nangyari. Yung likod ko kasi, parang binagsakan ng semento sa sobrang bigat. Basta hindi ko ma-explain. Nagtaka siya sa sinabi ko at tinitigan ako na para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Pero hindi niya tinuloy, kung kaya naman naunahan ko pa to. Pwede ba akong makisuyo sa'yo? Pakikuha naman yung efficacent oil sa may table ko. Nakakahiya man dahil sunod-sunod na ang naging utos ko sa kanya ngayong umaga, pero wala naman kasi akong ibang mahinga ng tulong. Maaga kong inutusan ang cashier na bumili ng mga fast-moving items namin sa wholesale, habang maghapon naman ang anak ko sa school dahil may practice sila ng sayaw. Kung pumayag lang sanang mister kong magpamassage ako noong nakaraang linggo, hindi sana mananakit ng ganitong likod ko, pero wala siyang tiwala sa mga home service. Baka raw kasi pag-interesan pa ako ng iba, lalo kung lalaki yung magsiservice. Maganda pa rin naman daw kasi ako sa kabila ng aking edad. Malaporsilana pa rin ang kutis ko, kung kaya naman takot na takot ito na madapuan ng ibang lalaki ang kutis ko. Hindi pa man nakakapag-abroad ang asawa ko noon, ay talagang seloso na ito. Pero mas lumala nga yung malayo kaming dalawa sa isa't isa. At isang beses sa isang taon na lang siya kung makauwi ng bansa. Bahala na. Pisikreto na lang ako magpapamasahe sa linggo dahil ako rin naman ang mahihirapan kung magkataon. Salamat. Yun na lang ang nasabi ko kay Paul
nang makuha niya ang pinakuha ko. Nanatili naman siyang nakatingin sa akin na para bang inoobserbahan nito ang bawat reaksyon ko. Akmang kukunin ko na sana ang body sa kanya pero hindi niya ito inabot. Ma'am, baka gusto niyo ako nalang maglagay sa likod niyo. Marunong naman akong mag-massage kahit hindi halata. Saglit akong napamaang habang nakatingin sa kanya. Sa ilang buwan kasing pagtatrabaho ni Paul dito, ngayon ko lang nalaman na marunong pala siya sa bagay na ganun. Kung sa bagay, matipuno naman siya. Siguro naman hindi siya mangangalay kaagad. Talaga, marunong ka. Paninigurado ko pa na mabilis niya namang sinagot. Abay, mas magaling pa po ako sa mga feeling expert dyan. Sa araw-araw ba namang nagpapahilot ang lolo ko magmula bata ako? Halos mapudpud na nga itong mga palad ko sa kanya eh. Hindi ko man sigurado kung nagbibiro lang siya, pero base sa ekspresyon ng mukha niya, ay alam kong kumpiyansa ito sa sinabi niya. Wala akong imik nang unti-unting dumantay ang haplos nito sa aking likod. Maingat niyang pinahiran yun ng oil hanggang sa tuluyang gumaan ang aking pakiramdam. Madam, medyo diinan ko ha, okay lang ba? Tumango ako sa kanya. Marahil napansin nitong parang kulang ang effort na ginagawa niya para guminhawa ang pakiramdam ko. Magaling ka palang magmasahe, Paul eh. Sabi ko sa kanya. Nang mga oras na yon, walang ibang tumatakbo sa isipan ko kung paano ako magpapasalamat kay Paul. Nang bigla siyang magsalita na medyo kinagulat ko nung una. Ma'am, kung hindi niyo mamasamain, pwede bang kalasin muna natin ang hook nitong panloob niyo? Nahihiyang sabi nito. Hindi ko po kasi mamassage ng mabuti sa bandang gitna eh. Dagdag pa niya. Ako na mismo ang gumawa ng sinabi nito dahil alam kong malinaw na off-limits ang bagay na yon sa kanya. Alam naman siguro niya ang limitasyon namin bilang amo at tauhan. Minabuti naming sabayan ng kwentuhan ng kung ano-ano ang pagpapahilot ko. Hanggang sa pareho na kaming natawa dahil kung saan-saan na napunta ang topic naming dalawa. Hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ate na lang ang itawag mo sa akin? Madam ka pa rin ng madam hanggang ngayon. Natawa ito sa sarili niya. Sorry na ate, nakasanayan na kasi kaya mahirap baguhin. Isang madam pa. Hindi kita bibigyan ng tip ngayong araw. Sige ka. Biro ko na mabilis naman itong sinagot. Wag naman po. Anya at saka biglang napatahimik nang hindi sinasadyang mapahaplos siya sa bandang tagiliran ko na nagbigay tensyon sa pagitan naming dalawa. Napalingon pa ako sa kanya ng bahagya. Wala sa sarili ko na lamang na binaliwala yun nang biglang umiwas din siya ng tingin tsaka humingi ng paumanhin. Pasensya na po, paninigurado niya. Tumango naman ako bilang pagtanggap sa paumanhin niya. Pero ang totoo ay tila may kung anong alab ang bumalot sa pagkatao ko na hindi ko maintindihan ng mga sandaling yun. Habang inoobserbahan si Paul, lihim akong kinabahan nang mapansin ang hininga niya sa aking batok. Pero maya-maya, ay muling bumalik sa normal ang lahat at sinabi kong doon na lang kami sa stock room dahil may maliit na sofa roon para makapwesto ako ng maayos. Sinara ko na rin muna yung tindahan pansamantala. Lumipas ang ilang minuto, muling nagsalita si Paul pero hindi ko na siya sinagot dahil talagang napapikit ako hanggang sa nakaidlip na pala ako sa husay niya. Hanggang sa magising ako bigla sa kakaibang napansin. Buong akala ko'y nagkamali lang siya. Ngunit napansin kong naging mapangahas na ang binata. Unti-unti niyang binaba ang short ko. Siguro'y dahil akala niya'y nakatulog pa rin ako ng mga sandaling yun. Ngunit imbes na sitahin siya, ay hinayaan ko lang si Paul. Pansin ko man ang pag-aalangan niya sa balak niya, ay tuluyan kong tinuldukan ang lahat ng yun
nang wala sa sarili akong bumalikwas at hinila siya dahilan para mapayakap siya sa akin. Tuluyang naglapat ang katawan at labi naming dalawa ng mga sandaling yun. Sinadya kong ipikit ang mga mata ko habang wala sa sariling hinayaan lang ang binata sa mga nais nito. Humingi siya ng tawad sa akin ng pabulong at napansin ko ang malalim niyang paghinga. Doon niya inaming ako ang unang karanasan niya na lalong nagbigay sa akin ng dahilan para ituloy ang hindi dapat. Sa puntong yun, ako man ay madaling napasuko sa hindi ko malamang dahilan. Siguro'y dahil na rin sa uhaw at pagkasabik ko sa asawa ko na hindi sinasadyang maipasa ko pansamantala sa binatang sinubukan lamang akong tulungan. Sa huling pagkakataon ay sinubukan kong panlabanan ang aking kahinaan. Ngunit sadyang tao lang ako. Tao lang na kapag nasa sitwasyong alanganin ay mahirap nang makaiwas pa. Sa huli hinayaan kong ako ang maging unang karanasan ng binatang boy namin sa tindahan. Ibinigay ko kay Paul ang tip na hindi ko inaasahang maibibigay ko sa kanya at tinanggap niya naman yun nang walang pag-aalinlangan. Marahil dahil sadyang lalaki lang din siya at may kahinaan din. Nang araw na iyon, ilang beses kong hinayaan ang boy namin na gawin ang nais niya sa akin sa loob ng stockroom. Kahit paminsan-minsan, naririnig kong may mga taong dumadaan at nagtatanong kung bakit sarado daw ang convenience store ngayong tanghali. Lingid sa kaalaman nila ay may kababalagan na pala akong pinagkakaabalahan ng mga oras na iyon. Halos mataranta ako sa pagsisisi matapos ang namagitan sa pagitan naming dalawa ni Paul. Hindi na mauulit ate, isang beses lang, pangako. Anya na para bang binabasa nito kung anong tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na iyon. Ayokong mawala ng trabaho at mas lalong ayokong mawala yung tiwalang binigay niyo ni Sir sa akin. Bumuntong hininga ko tsaka napangiti na lamang dahil tulad niya ay tuluyan na rin akong binalot ng aking konsensya. Sa aming dalawa kasi, ako naman talaga ang may kasalanan dahil hindi ko siya tinanggihan. Imbis na labanan ang kahinaan, ay tuluyan pa akong nagpatalo. Halos ilang linggo din kaming nagkailangan na dalawa hanggang sa unti-unti ring bumalik sa dati ang dati naming samahan ni Paul. Hinayaan ko na siyang madam ang itawag sa akin dahil napagtanto kong tila nababawasan pala ang limitasyon kung ate lang. Napansin naman ng asawa ko ang pagbabago sa aking kilos, kung kaya naman inamin ko ritong nagpamassage ako nang hindi nagpapaalam sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanya na ang boy naming si Paul ang gumawa at humingi na lang ako ng tawad dito sa paraang ako lang ang nakakarinig. Alam ko kasing mali ang nagawa ko at nangako naman ako sa aking sarili na hindi na ako muling magpapadala sa isang nakaw na sandali. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at paalam.